Ipinagpalit sa maluhong bakasyon habang nagdadalang tao. Ninakawan ang kinabukasan ng sariling asawa para sa ibang babae. Si Daria, isang matagumpay na babae, ay naging biktima ng kataksilan sa loob ng sarili niyang tahanan. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga luha, may nakatagong plano. Isang masakit na paghihiganti ang naghihintay sa Maldives. Sino ang huling tatawa kapag ang paraiso ay naging impyerno para sa mga traidor? Abangan ang kanyang muling pagsilang. Huwag kang mag-alala, Chloe. She's just a tool for my comfort. Isang pirasong basahan na malapit ko nang itapon pagkatapos nating mag-enjoy sa Maldives. Hindi niya malalaman na ang perang pinaghirapan niya ang gagamitin natin para sa ating paraiso. Napatigil ang mundo ko. Nakatayo ako sa labas ng aming silid. Hawak ang isang tray ng mainit na sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni Marco. Maingat ko itong iniluto. Sa loob ng 3 oras, tiniis ang hapdi ng aking namamagang mga paa dahil sa 7 buwan ng aking pagbubuntis. Gusto ko siyang isurpresa para sa aming 5 anibersaryo. Ngunit ang boses na lumabas sa siwang ng pinto, ang boses ng asawa kong itinuring kong bayani, ay tila isang matalim na balisong na paulit-ulit na itinusok sa aking dibdib. Dahan-dahan kong tiningnan ang aking mga kamay. Magaspang ang mga ito. May mga bakas ng paso mula sa pagluluto at pag-aalaga sa kanya at sa kanyang ina. Ang suot kong lumang duster ay malayo sa mamahaling sutla na tiyak na suot ng babaeng kausap niya. Narinig ko ang mahina at malanding tawa ni Chloe sa kabilang linya. Isang tunog na tila kumukutya sa bawat sakripisyong ginawa ko para sa pamilyang ito. Ramdam ko ang pagpatak ng isang butil ng pawis mula sa aking noo, kasabay ng mabilis at masakit na pagtibok ng aking puso. Ang tray na hawak ko ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Nais kong sumigaw. Nais kong itapon ang mainit na sabaw sa mukha niya. Ngunit ang aking lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Walang boses na lumabas. Tanging ang marahas na paggalaw ng sanggol sa loob ng aking sinapupunan ang nagpaalala sa akin na hindi ako nananaginip. Dahan-dahan akong umatras, pilit na hindi lumilikha ng anumang ingay sa sahig na gawa sa nara. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Pagdating ko sa kusina, maingat kong ibinaba ang tray sa hapagkainan na hinanda ko ng may labis na pagmamahal. Ang mga kandilang itinirik ko ay unti-unti nang nauubos, katulad ng pag-asa na binuo ko sa loob ng 5 taon. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking apron. Doon, nakita ko ang notification mula sa aking bank account. Isang malaking halaga ang binawas. Ang perang inilaan ko para sa aking panganganak at para sa kinabukasan ng aming anak. Ginamit niya ito para bumili ng 2 tiket patungong Maldives. Isang bakasyong akala ko ay para sa amin, ngunit para pala sa kanila. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa madilim na bintana ng kusina. Sino ang babaeng ito? Ang babaeng matagumpay sa trabaho ngunit naging bulag sa sarili niyang tahanan. Ang babaeng nagbigay ng lahat, ngunit itinuring na basahan lamang. Napakapit ako sa gilid ng lababo nang maramdaman ko ang isang matinding kirot. Hindi lamang sa aking tiyan, kundi sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa bawat gabing pinili kong hindi matulog para lamang masiguro na maayos ang lahat sa buhay niya. Bakit ako pa ang kailangang maiwan sa gitna ng ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng isang asawang tapat? Ang maging hagdan patungo sa kaligayahan ng iba habang ako ay unti-unting nadudurog sa ilalim ng kanilang mga paa? Sa katahimikan ng gabi, isang sumpa ang tahimik na nabuo sa aking isipan. Kung ang paraisong binuo mo ay mula sa aking mga luha, sisiguraduhin kong ang buhanging lalakaran ninyo ay magiging kasing talim ng bubog. Hindi ako lalaban ng may sigaw, Marco. Lalaban ako ng may paninindigan na hindi mo kailanman inakalang taglay ko. Ano ba namang klaseng amoy ito, Daria?
Para namang pangmahirap ang niluluto mo sa kusinang ito. Hija, ayusin mo naman ang hitsura mo. Nagmumukha kang katulong kaysa asawa ng anak ko. Ang boses ni Doña Aurora ay parang kudkuran na humahagod sa aking pandinig. Pumasok siya sa kusina na tila ba isa siyang reyna na bumibisita sa isang maruming kulungan. Suot niya ang isang mamahaling seda na robe at ang mga alahas sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, mga alahas na ako rin naman ang bumili para sa kanya noong nakaraang Pasko. Tiningnan niya ang tray ng sinigang na kanina ko pa tinititigan nang may pandidiri sa kanyang mga mata. Hindi ko siya sinagot. Nanatili akong nakatayo, pilit na pinapakalma ang aking sarili habang ang puso ko ay tila sasabog na sa galit. Noong unang pasok ko sa pamilyang ito, inakala ko na ang pagtitiis sa matalas na dila ng aking biyenan ay bahagi lamang ng pagiging isang mabuting asawa. Iniligtas ko ang kumpanya nila mula sa pagkalugi gamit ang sarili kong pera at koneksyon. Binigyan ko sila ng marangyang buhay na akala nila ay nararapat para sa kanila. Ngunit sa huli, isa pa rin pala akong basahan sa kanilang paningin. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking braso. Darya, kailangan ko ng 50,000. May mahjong kami ni na kumari bukas at kailangang hindi ako mapahiya sa kanila. Alam mo naman ang reputasyon ng pamilya natin, di ba? Napakapit ako sa gilid ng mesa. 50,000. Isang halaga na hihingin niya na parang humihingi lang ng barya para sa candy. Habang ang anak niya ay nagnanakaw ng pera sa aming savings para sa kanyang kabit, ang ina naman niya ay patuloy na sumisipsip sa aking dugo. Tumingin ako sa kanyang mga mata, mga matang walang bakas ng pagmamalasakit sa akin o sa sanggol na dinadala ko. Para sa kanila, isa lamang akong makina na naglalabas ng pera. Ibibigay ko po, ma, mahinahon kong sagot. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito na ang huling pagkakataon na makakakuha sila ng kahit anong sentimo mula sa akin. Isipin mo na lang na ito ay isang bayad para sa palabas na sisimulan ko. Mabuti naman at nakakaunawa ka. Sagot niya habang hinahaplos ang kanyang buhok. At please naman, mag-ayos ka bago lumabas si Marco sa silid ninyo. Nakakasira ng gana ang hitsura mo. Pagtalikod niya, narinig ko ang mahinang pagkalansing ng kanyang mga pulseras habang naglalakad siya palayo. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malamig na kusina. Ang bawat salita niya ay nagsilbing gasolina sa apoy na nagliliyab sa loob ko. Heto ako, ang babaeng nagpapakain sa kanila, ang babaeng bumubuhay sa kanilang karangyaan, ngunit ako rin ang babaeng tinatrato nilang walang silbi. Hinubad ko ang aking apron at dahan-dahang umakyat sa aking opisina sa itaas. Doon, sa gitna ng kadiliman, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang isang numero na matagal ko nang itinago. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing tigas ng bakal. Attorney Santos, it's Daria. I need everything ready by tomorrow morning. I want a full audit of the company's accounts and a temporary freeze on all joint assets. At attorney, siguraduhin mong walang matitirang kahit isang butil ng bigas para sa kanila. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong, lumilikha ng isang malungkot at madilim na himig. Naramdaman ko ang muling paggalaw ng aking anak. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi tayo magiging biktima. Ang bawat patak ng luha na ibinigay ko sa kanila ay babayaran nila ng higit pa sa ginto. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang nanatili sa aking isipan habang tinititigan ko ang maleta ni Marco na nakahanda na sa tabi ng pinto. Gaano kaya katamis ang kanilang tawa bukas bago sila tuluyang malunod sa sarili nilang kasinungalingan? Take care of yourself and our baby, Daria. Babalik ako agad. Alam mo namang para sa kinabukasan ninyo ang ginagawa kong pagtatrabaho ng husto sa London.
di ba? Hinalikan ako ni Marco sa noo bago niya isuot ang kanyang mamahaling leather jacket. Ang labi niya ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang bawat salitang binibitawan niya ay tila lason na unti-unting pumapatay sa aking mga selula. Tumingin ako sa kanyang mga matang puno ng pagkukunwari, na tila ba isa siyang tapat na asawang handang suungin ng bagyo para sa kanyang pamilya. Tumango ako ng dahan-dahan, pilit na pinipigil ang panginginig ng aking mga kamay. Maingat kong inayos ang kwelyo ng kanyang polo, isang gawaing nakasanayan ko na sa loob ng 5 taon. Habang hinahawakan ko ang tela ng kanyang damit, naalala ko ang gabing natuklasan ko ang lihim niyang mga mensahe. Ang bawat hibla ng kanyang suot ay binili ng aking pawis, ngunit gagamitin niya ito para humiga sa piling ng ibang babae sa ilalim ng araw ng Maldives. Ingat ka sa biyahe, Marco. Siguraduhin mong sulit ang bawat sentimong gagastusin mo sa London. Sabi ko sa kanya nang may malamig na boses na itinago ko sa likod ng isang pilit na ngiti. Ang aking puso ay tila isang basag na banga na pilit kong pinagdidikit-dikit upang hindi tuluyang gumuho sa harap niya. Binuhat niya ang kanyang maleta. Ang maletang ako mismo ang nag-impake. Sa loob niyon, sa ilalim ng kanyang mga plansadong barong, ay nakatago ang 2 tiket patungong Maldives at ang mga malaswang swimsuit na binili niya para kay Chloe. Habang isinasara ko ang zipper niyon kanina, tila bawat tunog ng pagsasara ay isang kuko na bumabaon sa aking palad. Inilagay ko rin doon ang isang maliit na agimat para sa kaligtasan, isang munting paalala ng aking katangahan na ngayon ay magsisilbing saksi sa kanyang pagtataksil. Nang marinig ko ang pag-andar ng kanyang sasakyan sa labas, tumayo lamang ako sa gitna ng sala. Ang bawat tunog ng gulong sa semento ay tila isang mabigat na hakbang palayo sa buhay na inakala kong sa amin na. Nanatili akong nakatitig sa pinto. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Ang bawat anino sa dingding ay tila bumubulong ng aking kamangmangan. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Isang notification ang muling lumitaw mula sa aking bank app. Large withdrawal confirmed. Isang malaking halaga ang muling kinuha mula sa aming joint account. Ang perang pinaghirapan ko ng mahigit 10 taon sa media industry. Ang perang dapat ay pambili ng kagamitan para sa aming unang anak. Ubos na. Halos wala nang natira para sa akin, para sa amin ng sanggol na ito. Napaupo ako sa sofa, ang aking mga kamay ay kusang humaplos sa aking malaking tiyan. Naramdaman ko ang isang mahinang sipa mula sa loob, isang munting paalala na may buhay na umaasa sa akin. Ang bawat sipa ay tila isang tanong. Inay, bakit tayo iniwan sa ulan? Sa gitna ng aking panlalabo ng paningin, dahil sa luhang pilit kong hindi ibinabagsak, tiningnan ko ang larawan naming 2 na nakasabit sa dingding. Isang masayang mag-asawa sa araw ng kanilang kasal. Ngunit ngayon, ang larawang iyon ay tila isang libingan ng mga pangakong hindi kailanman matutupad. Gaano kalayo ang mararating ng iyong kasinungalingan, Marco? Akala mo ba ay London ang dulo ng iyong landas? Hindi mo alam na sa bawat kilometrong nilalakbay mo palayo sa akin, ay mas lalo kang lumalapit sa bangin na ako mismo ang naghukay para sa iyo. Sa dinami-dami ng mga kwentong isinulat ko sa aking karera, sa radyo at telebisyon, ito na ang magiging pinakamasakit, ngunit pinakamakatarungang wakas. Isang sorpresa para sa akin? Sa Maldives? Totoo ba ito, Daria? Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang sirang plaka na biglang tumino nang makita niya ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata, na kanina lamang ay puno ng paghamak, ay biglang kuminang sa ganid at katuwaan. Hinawakan niya ang gold-edged na folder na tila ba ito ang pinakamahalagang relikya sa mundo. Sa loob niyon ay ang reservation para sa isang private villa sa isa sa pinaka-eksklusibong resort sa Maldives. Isang lugar
na tanging ang mga mayayaman at tanyag lamang ang nakakatapak. Opo, ma. Alam ko pong malapit na ang inyong kaarawan. Naisip ko na pagkatapos ng lahat ng paghihirap ninyo sa pagpapalaki kay Marco, nararapat lamang na makaranas kayo ng tunay na karangyaan. Isang pasasalamat po ito sa lahat ng pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin. Sagot ko ng may malambot na tinig, habang ang bawat salita ay tila isang mapait na biro sa aking isipan. Pinanood ko siyang haplusin ang makintab na papel. Ang kanyang mga daliri na puno ng mga singsing na ako rin ang nagbayad ay nanginginig sa pananabik. Aba, tama ka riyan, Hija. Sa wakas, ay naisipan mo ring gawin ang tama. Isang donya na katulad ko ay hindi dapat nabubulok sa bahay na ito, habang ang ibang mga kumari ko ay kung saan-saan nagpupunta. Siguradong puputok ang butsi ni na Doña Mercedes kapag nalaman nilang doon tayo tutuloy. Ngumiti ako, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Gusto ko pong maging espesyal ang lahat, ma. Tayong dalawa lang muna. Isang bonding para sa ating magbiyenan habang wala si Marco. Huwag nating sabihin sa kanya, ha? Surprise po natin ito pagbalik niya mula sa London. Sige, sige! Sang-ayon ako riyan! Halos maglumpasay siya sa tuwa. Hindi man lang niya tinanong kung kumusta ang nararamdaman ko o kung kaya ko bang magbiyahe sa layo ng Maldives habang 7 ang buwan ng aking pagdadalang tao. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang prestihiyo, ang pagkakataong makapagyabang sa kanyang mga kaibigan, at ang luho na hindi niya kayang tustusan ng mag-isa habang naglalakad siya palayo para simulan ang pag-iimpake ng kanyang mga pinakagarbong damit na natili akong nakaupo sa hapagkainan. Ang katahimikan sa paligid ay unti-unting nilalamon ng tunog ng ulan sa labas. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang isang secret account sa social media. Doon, bumungad sa akin ang isang bagong post ni Chloe. Isang larawan ng 2 baso ng champagne sa tapat ng bintana ng isang eroplano. Ang caption, "Off to paradise with my king." Finally, no more secrets, just us and the ocean. #Maldives, #love of my life. Naramdaman ko ang muling paghapdi ng aking dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang luhang lumabas. Ang bawat salita sa caption na yon ay tila isang pako na lalong nagpapatibay sa kabaong ng aming pagsasama ni Marco. Habang iniisip nila na sila ay patungo sa paraiso ng pag-ibig, hindi nila alam na ang paraisong iyon ang magiging entablado ng kanilang pinakamalaking kahihiyan. Dinala ko si Doña Aurora hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil siya ang kailangan kong maging saksi. Siya ang magiging boses na sisigaw ng katotohanan kapag nakita niya ang kanyang mabait at tapat na anak sa piling ng ibang babae gamit ang pera ng manugang na itinuring nilang alipin. Gusto kong makita ang kanyang mukha kapag ang lahat ng ipinagmamalaki niyang dangal ay gumuho sa harap ng karagatan. Huminga ako ng malalim at muling hinaplos ang aking tiyan. Malapit na, anak. Malapit na tayong lumaya sa madilim na bahay na ito. Ang bawat hakbang na ginagawa natin ay patungo sa isang buhay na wala ng kasinungalingan. Sa bawat patak ng ulan sa labas, tila may bumubulong sa akin na ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan. Ngunit dumarating ito sa tamang oras. Pumunta ako sa aking silid at sinimulan ang pag-aayos ng sarili kong maleta. Hindi mga mamahaling damit ang inilagay ko, kundi ang mga dokumento ng kumpanya, ang mga ebidensya ng pagnanakaw ni Marco at ang aking paninindigan. Sa gitna ng dilim, isang kislap ng liwanag ang nanatili sa aking puso. Ang liwanag ng isang babaeng handang sunugin ang kanyang nakaraan upang itayo ang kinabukasan ng kanyang anak. Maldives, isang paraisong binuo mula sa mga pangarap ng mga nagmamahalan, ngunit para sa akin, ito ay isang marangyang libingan ng aking mga alaala. Pagbaba pa lamang namin sa maliit na eroplano, sinalubong na kami ng amoy ng sariwang dagat at ang init ng araw
na humahalik sa balat. Ang asul na tubig ay kasing linaw ng kristal, tila nangaakit na limutin ang lahat ng pait. Ngunit sa bawat hakbang ko sa malambot at puting buhangin, nararamdaman ko ang bigat ng aking sinapupunan at ang mas matinding bigat sa aking dibdib. Diyos ko, Daria, tingnan mo ang lugar na ito. Akala ko ay sa pelikula ko lang ito makikita. Halos maglumpasi sa tuwa si Doña Aurora habang iwinawagayway ang kanyang mamahaling paypay. Suot niya ang kanyang pinakagarbong floral dress at malaking sombrero, abala sa pagkuha ng mga litrato sa kanyang telepono upang agad na i-post sa internet. Hindi niya alintana ang aking hirap sa paglalakad o ang pawis na namumuo sa aking noo. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang maipakitang siya ay nasa itaas ng mundo. Habang naglalakad kami patungo sa lobby ng resort, tila may kung anong malamig na kamay na humahaplos sa aking likuran. Ang bawat dekorasyon, ang bawat ngiti ng mga staff, at ang amoy ng mamahaling langis sa spa ay nagpapaalala sa akin na ang lahat ng karangyaan ito ay binayaran ng aking mga luha. Narito kami sa paraisong pinili ni Marco para sa kanyang kabit, gamit ang perang dapat ay para sa aming anak. Ma, maupo muna tayo rito sa lounge. Habang inaayos ko ang check-in, magpahinga po muna kayo, sabi ko sa kanya ng may mahinahong boses. Inabutan ko siya ng malamig na welcome drink, isang baso ng katas ng prutas na kasing tamis ng mga kasinungalingan ng aking asawa. Naupo si Doña Aurora sa isang malambot na sofa na nakaharap sa infinity pool. Habang tinitingnan ko siya, nakita ko ang isang pamilyar na bulto ng lalaki sa kabilang dulo ng pool. Nakatalikod siya. Suot ang isang asul na polo shirt. Ang polo shirt na ako mismo ang bumili para sa kanya bilang regalo noong nakaraang buwan. Sa tabi niya ay isang babaeng nakasuot ng napakaikling puting dress. Nakasandalang ulo sa balikat ng lalaki habang masayang tumatawa. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat tunog sa paligid, ang agos ng tubig, ang huni ng mga ibon, ang usapan ng mga turista ay biglang nawala. Tanging ang imahe ng dalawang taong iyon ang nanatili sa aking paningin. Ang lalaking dapat ay nasa London, abala sa trabaho para sa aming kinabukasan, ay narito ngayon, nilalasap ang init ng araw kasama ang kanyang paraiso. Hija, tingnan mo ang lalaking iyon, biglang sabi ni Doña Aurora habang itinuturo ang direksyon ng pool. Naningkit ang kanyang mga mata, tila sinusuri ang bawat anggulo ng lalaki. Kamukhang kamukha siya ni Marco mula sa likod. At tingnan mo ang relo niya, hindi ba't ganoon din ang relong ibinigay mo sa asawa mo? Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay na nakakapit sa aking bag. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nais sumigaw, nais tumakbo patungo sa kanila at ipamukha ang lahat ng kanilang kawalang hiyaan. Ngunit nanatili akong matatag. Hinaplos ko ang aking tiyan, humihingi ng lakas mula sa maliit na buhay sa loob ko. Hindi pa ito ang tamang oras. Marami pong kamukha si Marco, ma. At marami ring may ganoong klaseng relo. Baka nagkataon lang po. Sagot ko ng may malamig at kalmadong tinig. Tumingin ako kay Doña Aurora at nakita ko ang munting binhi ng pagdududa na nagsimulang tumubo sa kanyang mukha. Iyon ang layunin ko. Ang hayaan siyang makatuklas ng katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Tumayo ang lalaki at ang babae. Dahan-dahang naglakad patungo sa kabilang direksyon ng resort. Sa isang sandali, bahagyang lumingon ang lalaki upang ayusin ang kanyang salamin sa mata. Kahit mula sa malayo, kilala ko ang bawat guhit ng kanyang mukha, ang bawat galaw ng kanyang katawan. Walang duda. Si Marco iyon. Napaigtad si Doña Aurora. Ang baso ng juice na hawak niya ay bahagyang nayanig. Nagdulot ng maliliit na alon sa loob niyon. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Tila may nais sabihin ngunit hindi mailabas. Ang pagdududa ay unti-unti nang nagiging isang nakakatakot na hinala. Daria, parang siya talaga yon.
Bulong niya, ang kanyang boses ay hindi na kasing taas ng kanina. Ang kanyang pagyayabang ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na takot. Takot na ang kanyang pinakamamahal na anak ay hindi pala ang perpektong lalaking ipinagmamalaki niya sa lahat. Tumingin ako sa kanya ng may malalim na kahulugan. Ma, baka namamalikmata lang po kayo. Halina po kayo sa villa. Kailangan nating mag-ayos para sa hapunan. May inihanda akong espesyal na sorpresa para sa inyo bukas. Habang naglalakad kami palayo, naramdaman ko ang muling paggalaw ng aking anak. Huwag kang mag-alala, anak. Nakita na ng iyong lola ang unang anino ng katotohanan. Bukas, ang aninong iyon ay magiging isang malakas na bagyo na gigiba sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Sa gitna ng paraisong ito, ang buhangin ay nagsisimula na ring tumalim. Isang romantikong hapunan sa tabing dagat, ma. Sabi nila, ito raw ang pinakamagandang restaurant sa buong isla. Perpekto para sa unang gabi natin dito. Iminungkahi ko ito kay Doña Aurora habang nag-aayos kami sa aming villa. Ang boses ko ay puno ng kasabikan, ngunit sa likod nito ay isang malamig na kalkulasyon. Alam ko ang bawat galaw ni Marco. Alam ko kung saan niya dadalhin si Chloe. Dahil ang restaurant na yon, ang Seaside Serenade, ay ang parehong lugar na paulit-ulit kong sinabi sa kanya na pangarap kong puntahan sa aming anibersaryo. Isang pangarap na tinupad niya, ngunit para sa ibang babae. Hindi mapakali si Doña Aurora. Mula pa kanina sa lobby, ang kanyang karaniwang pagiging maingay at mapagmataas ay napalitan ng isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang telepono. Marahil ay umaasang may mensahe mula kay Marco na magpapatunay na nasa London talaga ito. Ngunit walang dumating. Sige, Hija, kung yan ang gusto mo, sagot niya ng may pilit ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Tila may hinahanap sa bawat sulok ng aming silid. Ang anino ng pagdududa ay unti-unti nang lumalaki at nagiging isang halimaw na handa nang sumakmal sa kanyang pagkatao. Pagdating namin sa restaurant, sinalubong kami ng malamyos na tunog ng alon at ang liwanag ng mga sulo na nakapalibot sa bawat mesa. Ang amoy ng sariwang bulaklak at inihaw na pagkain ay pumuno sa hangin. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa isang partikular na mesa sa gitna ng lahat. Isang mesa kung saan ang isang lalaki ay buong pagmamahal na sinusubuan ng pagkain ng isang babae. Huminto ako sa paglalakad at hinawakan ang braso ni Doña Aurora. Ma, tingnan ninyo. Sumunod ang kanyang tingin sa direksyon na aking itinuro. Doon, sa ilalim ng buwan, kitang-kita namin si Marco. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Isang tawanan na puno ng kaligayahan na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya sa loob ng 5 taon. Hinawakan niya ang kamay ni Chloe at hinalikan ito ng may labis na pagmamahal. Ang babae naman ay tumugon sa pamamagitan ng isang halik sa kanyang mga labi. Isang halik na walang pag-aalinlangan sa harap ng lahat ng tao. Ang maskara ni Doña Aurora ay biglang gumuho. Ang kanyang muka ay namutla, tila nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang tanawin. Nakita ko ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Ang bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang dangal, ang kanyang ipinagmamalaking perpektong anak, lahat ay nadurog sa isang iglap. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom ng mahigpit. Ang mga ugat ay lumitaw sa kanyang balat. Ang pagdududa ay naging isang sigurado at masakit na katotohanan. Ang kanyang anak, ang kanyang prinsipe, ay isang manloloko, isang taksil. Nilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat, isang kilos ng pekeng pakikiramay. Ma, si Marco po ba yon? Tanong ko nang may nag-aalalang boses na tila ba ngayon ko lang din nakita ang lahat. Naramdaman ko
Ang pagtigas ng kanyang mga kalamnan sa ilalim ng aking palad, hindi siya sumagot. Tanging ang isang maliit at pigil na tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng isang hayop na nasugatan ng malubha. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa galit at kahihiyan. Ang kahihiyang ito ay hindi para sa akin, kundi para sa sarili niya. Paano niya haharapin ang kanyang mga kumare? Paano niya ipagmamalaki ang isang anak na nagtapon ng kanilang pangalan sa putik? Bigla siyang bumitaw sa akin. Ang kanyang katahimikan ay biglang napalitan ng isang nakakatakot na determinasyon. Tumingin siya sa akin nang may mga matang puno ng luhang hindi maibuhos. Walang hiya, bulong niya sa hangin. Bago ko pa man siya mapigilan, nagsimula na siyang maglakad patungo sa mesa ni na Marco at Chloe. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, tila isang sundalong papunta sa isang digmaan na alam niyang ikamamatay ng kanyang dangal. Hindi niya ako kailangang utusan. Ito na ang simula. Ang palabas na matagal kong pinaghandaan ay magsisimula na, at ang ina mismo ng aking asawa ang magiging pangunahing bida sa unang akto ng kahihiyan. Nayanig ang buong katahimikan ng Seaside Serenade sa biglang pagsabog ng boses ni Doña Aurora. Ang bawat mata ng mga turista ay lumingon sa gitna ng restaurant, kung saan ang isang matandang babae na nanginginig sa matinding galit at hiyang nararamdaman ay nakatayo sa tapat ng mesa ni na Marco at Chloe. Ang liwanag ng buwan ay tila naging saksi sa paghuhubad ng lahat ng kasinungalingan. Ma, anong ginagawa ninyo rito? Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Marco. Ang baso ng wine na hawak niya ay muntik nang malaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Tumingin siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay lumingon sa akin na dahan-dahang lumalapit mula sa madilim na bahagi ng tabing dagat. Isang malakas na lapat ng palad ang biglang dumapo sa pisngi ni Marco. Isang tunog na mas matindi pa sa hampas ng alon sa pampang. Hindi na nakapaghintay si Doña Aurora. Ang lahat ng kanyang pagmamalaki sa kanyang anak ay tila naging abo sa isang iglap. Walang hiya ka! Sabi mo ay nasa London ka para magtrabaho. Ngunit narito ka. Nilulustay ang pera ng asawa mo para sa babaeng ito. Agad na tumayo si Chloe, pilit na nagtatago sa likod ni Marco, habang ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Ngunit lalong nag-apoy ang galit ni Doña Aurora. Sinubukan niyang abutin ang buhok ng babae, ngunit mabilis na humarang si Marco. Itinulak niya ng bahagya ang sarili niyang ina upang protektahan ang kanyang kabit, isang kilos na nagpatahimik sa lahat. Marco! Itinulak mo ang sarili mong ina para sa babaeng yan? Ang aking boses ay bumasag sa tensyon. Huminto ako sa tabi ni Doña Aurora. Ang aking mukha ay malamig at walang emosyon. Ang bawat hakbang ko sa buhangin ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Tumingin sa akin si Marco nang may mga matang puno ng pandidiri at galit. Daria, ikaw ang may gawa nito, di ba? Plano mo ang lahat. Akala mo ba ay matatakot mo ako? Pera ko ang ginamit ko rito. Isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang folder na kanina ko pa dala-dala. Pera mo, Marco? Ang perang kinuha mo sa account na ako ang nagpuno sa loob ng 5 taon? Ang perang inilaan ko para sa panganganak ko, sa anak natin? Iyan ba ang tinatawag mong pera mo? Inihagis ko ang mga dokumento sa ibabaw ng kanilang mesa, dahilan upang tumapon ang ilang pagkain sa mamahaling damit ni Chloe. Basahin mo yan, Marco. Ang audit ng kumpanya. Ang bawat sentimong kinuha mo nang walang paalam ay nakatala riyan. At ang pirasong papel sa ibaba. Iyan ang kasunduan na pinirmahan mo noong 1 taon nang humingi ka ng tulong para sa utang ng iyong ina. Ang kasunduan na mawawala sa iyo ang lahat ng karapatan sa ating ari-arian kapag napatunayang nagtaksil ka. Nanginginig na kinuha ni Marco ang mga papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binasa ang bawat linya. Habang lumilipas ang mga segundo,
Ang kanyang pagiging mayabang ay unti-unting napalitan ng isang matinding takot. Hindi, hindi ito maari. Daria, hindi mo ito magagawa sa akin. Nagagawa ko na, Marco. Sagot ko nang may determinasyon na kasing tigas ng bakal. Sa sandaling lumapag ang eroplano natin dito sa Maldives, ang lahat ng iyong credit cards ay naka-freeze na. Ang kumpanya ay nasa ilalim na ng ganap na kontrol ng aking mga abogado. Wala kang matatanggap kahit isang kusing. Wala kang matitirang kahit anong dangal. Napaupo si Marco sa kanyang upuan. Tila nawalan ng lakas ang kanyang buong katawan. Tumingin si Chloe sa kanya. Pagkatapos ay sa akin. At sa huli, ay sa mga dokumentong nagpapatunay na ang lalaking inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng marangyang buhay ay isa na lamang pulubi sa gitna ng paraiso. Tumingin ako kay Doña Aurora, na ngayon ay tahimik na umiiyak sa gilid. Ang kanyang pagkagahaman sa pera ay natalo ng sakit ng pagkakanulo ng sarili niyang dugo. Hindi na siya ang matapang na donya na nakilala ko. Siya na lamang ay isang matandang babaeng nawalan ng lahat ng ipinagmamalaki. Tapos na ang palabas, Marco, sabi ko habang humahaplos sa aking tiyan. Magsaya kayo sa huling gabi ninyo sa resort na ito dahil bukas, kailangan ninyong magbayad ng sarili ninyong bill. O baka gusto mong gamitin ang iyong pagmamahal para pambayad sa hotel na ito? Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan silang dalawa sa gitna ng kahihiyan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, naramdaman ko ang muling paggalaw ng aking anak. Isang sipa na tila nagsasabing, "Salamat, Ainay. Malaya na tayo." Ang sikat ng araw sa Maldives ay tila hindi na kasing init ng kahapon. Para kay Marco, ang bawat sinag nito ay tila isang mapanghusgang mata na nakatitig sa kanyang bawat galaw. Nakatayo siya sa harap ng front desk ng resort, pawisan at nanginginig ang mga kamay habang pilit na inaabot ang kanyang credit card sa receptionist. Sa likod niya, nakatayo si Chloe, abala sa pag-aayos ng kanyang buhok, ngunit halata ang pagkairita sa kanyang mukha. "I'm sorry, sir, but your card has been declined." Again, ang malambot ngunit direktang tinig ng babaeng empleyado ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Marco. "Hindi maaari. Baka may problema lang ang machine ninyo. Subukan mo itong isa." Pasigaw na sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Inabot niya ang isa pang card. Ang card na alam kong galing sa aming joint savings. Ngunit alam ko rin ang resulta. Pinanood ko sila mula sa malayo habang nakaupo ako sa isang tila tago. Ngunit kitang-kitang bahagi ng lobby. Hawak ko ang isang baso ng sariwang gatas. Ang aking mga mata ay nakatitig lamang sa bawat pagbagsak ng balikat ng asawa ko. "Sir, lahat po ng cards ninyo ay declined. At may memo po rito mula sa inyong bangko. Ang accountant ninyo ay nasa ilalim ng legal hold." Dagdag pa ng receptionist. Ang mga turista sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pangungutya sa lalaking kagabi lang ay nagpapakitang gilas sa karangyaan. Dito ko nakita ang tunay na kulay ni Chloe. Ang babaeng nangako ng walang hanggang pag-ibig kagabi ay biglang umatras. Tiningnan niya si Marco nang may pandidiri. Tila ba isa itong maruming basahan na ayaw niyang mahawakan. "Marco, ano ba ito? Sabi mo ay ikaw ang nagpapatakbo ng kumpanya. Sabi mo ay wala tayong problema sa pera. Ngayon, pati pambayad sa hotel wala ka?" "Chloe, sandali lang. Magagawan ko ito ng paraan. Kakausapin ko si Daria." "Kakausapin mo siya para sa ano? Para mamalimos?" "Marco, hindi ako sumama rito para mapahiya. Hindi ako sumama rito para makulong dahil sa hindi pagbabayad ng bill." Inagaw ni Chloe ang kanyang bag mula sa kamay ni Marco. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa natitirang dignidad ng aking asawa. "Huwag mo na akong tatawagan. Ayoko sa mga lalaking walang silbi." Tumalikod si Chloe at naglakad palayo ng walang lumingon. Naiwan si Marco
na nakatayo sa gitna ng lobby, mag-isa at mukhang isang gusgusing bata na nawalan ng laruan. Ang katahimikan sa paligid niya ay naging kasing lamig ng yelo. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Ang tunay na reyna ay dumating na para tapusin ang laban. Marco, tawag ko sa kanya. Ang aking boses ay kalmado, walang halong galit. Tila ba nakikipag-usap lamang ako sa isang estranghero sa daan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at takot. Daria, please, ibalik mo ang pera ko. Kailangan nating bayaran ang hotel na ito. Mapapahiya tayo, ang pamilya natin. Pera mo? Pag-uulit ko, dinukot ko ang $1 bill mula sa aking pitaka. Isang pirasong papel na tila walang halaga sa gitna ng marangyang resort na ito. Ibinagsak ko ito sa paanan niya. Hinayaan itong dahan-dahang lumapag sa buhangin na dumikit sa kanyang mamahaling sapatos. Iyan lang ang halaga mo ngayon sa akin, Marco. Isang barya para sa iyong susunod na hininga. Ang lahat ng karangyaang tinatamasa mo ay utang mo sa akin. At ngayong binawi ko na ang lahat, sino ka na? Napakapit si Marco sa counter. Ang kanyang tuhod ay tila bibigay na. Wala siyang masagot. Wala siyang maikatwiran. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat sentimong pinaghirapan ko, ay naging isang pader na ngayon ay bumagsak sa kanya. Ang paraisong inakala niyang kanila ni Chloe ay naging isang malamig at malungkot na kulungan. Tinalikuran ko siya nang walang anumang emosyon. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang muling paghaplos ng hangin sa aking muka. Malaya na ako. Ang bawat hakbang ko ay hindi na para sa kanya, kundi para sa akin at sa aking anak. Ngunit bago ako tuluyang lumabas ng lobby, narinig ko ang mahinang boses ng isang security guard na lumalapit sa kanya para sa hindi nababayarang bill. Sa gitna ng paraisong ito, ang tanging natitira sa kanya ay ang malamig na katotohanan na ang pag-ibig na binili ng pera ay naglalaho rin kapag ang pitaka ay tuyo na. Ngunit paano niya haharapin ang kanyang ina, si Doña Aurora, na ngayon ay nag-iisa sa villa at naghihintay ng himala? Iniwan ko sila sa gitna ng asul na dagat, hindi dahil sa galit, kundi dahil tapos na ang kanilang papel sa aking buhay. Ang malamig na bugso ng hangin mula sa speedboat ay humahampas sa aking mukha habang mabilis kaming lumalayo sa resort. Tiningnan ko ang isla ng Maldives na unti-unting lumiliit sa abot tanaw. Doon, sa likod ng mga puting buhangin at malalaking villa, naiwan ang isang lalaking wala ng pag-aari, kundi ang kanyang mga kasinungalingan, at isang matandang babaeng ang tanging bitbit ay ang kanyang nayurak na dangal. Wala silang pambayad sa hotel, wala silang tiket pauwi, at higit sa lahat, wala na silang Daria na gagawa ng paraan para sa kanila. Habang nakaupo ako sa loob ng pribadong sasakyang ito, dahan-dahan kong inalis ang aking singsing sa kasal. Tiningnan ko ang kislap ng brilyante sa ilalim ng araw. Isang simbolong akala ko ay panghabang buhay, ngunit isa lamang palang palamuti sa isang rurok ng paghihirap. Inilagay ko ito sa loob ng aking bulsa. Hindi ko ito itatapon. Ibebenta ko ito at ibibigay ang pera sa isang bahay ampunan. Mas may silbi ang halaga nito doon kaysa sa aking daliri. Ang tunog ng makina ng bangka ay tila isang musikang nagpapahiwatig ng aking kalayaan. Sa bawat paghampas ng alon sa gilid ng sasakyan, nararamdaman ko ang pagkawala ng bigat sa aking balikat. Ang bawat sakripisyo ko, ang mga gabing puyat sa trabaho para lang mabili ang gusto ni Marco, ang pagtitiis sa bawat lait ni Doña Aurora, ay unti-unting natutunaw sa alat ng tubig dagat. Pagdating ko sa airport ng Malé, sinalubong ako ng aking abogado sa pamamagitan ng isang tawag. Ma'am Daria, tapos na po ang lahat. Naka-freeze na ang lahat ng accounts at nailipat na sa pangalan ng inyong anak ang lahat ng real estate properties. Ang kumpanya ay maayos na ring na-audit. Wala na silang mahahawakang kahit ano. Salamat, attorney.
Siguraduhin mo ring walang kahit anong koneksyon ang maiiwan sa akin. I want a clean slate. Sagot ko habang naglalakad patungo sa boarding gate ng first class lounge. Ang bawat hakbang ko ay hindi na nanginginig. Ang bawat sulyap ko sa mga tao sa paligid ay puno na ng kumpiyansa. Naupo ako sa loob ng eroplano sa isang upuang kasing lambot ng ulap. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinaplos ang aking tiyan. Doon, naramdaman ko ang isang malakas na sipa. Hindi na ito ang sipa ng takot o pag-aalala. Ito ay sipa ng buhay. Isang buhay na magsisimula sa isang mundong wala ng anino ni Marco. Malapit na tayo sa Manila, baby. Bulong ko sa aking sarili. Sa Manila, kung saan naghihintay ang aking tunay na kaharian. Ang aking karera, ang aking mga kaibigan, at ang aking bagong tahanan na ako mismo ang nagdisenyo. Hindi ko na kailangang magluto ng sinigang na may halong luha. Hindi ko na kailangang mag-abot ng 50,000 para lang sa sugal ng ibang tao. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, bigla kong naalala ang huling hitsura ni Marco sa lobby. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang, ngayon ay tila butas na walang laman. At si Doña Aurora na dati ay hindi matigilan sa pagsasalita, ngayon ay tila isang estatwang gawa sa asin. Sa dinami-dami ng mga kwentong ibinalita ko sa radyo tungkol sa mga biktima ng pang-aapi, hindi ko inakalang ako ang magiging bida sa sarili kong balita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang balita ay hindi tungkol sa pagkatalo. Ito ay tungkol sa muling pagsilang ng isang babaeng minahal ang sarili, nang higit sa sinumang traidor. Ganito na lang ba? Ang iwanan sila sa gitna ng dagat na walang sasagip? Oo, dahil sa bawat pagkakataong binigay ko sa kanila sa loob ng 5 taon, pinili nilang itapon ako sa apoy. Ngayon, hayaan nating ang dagat ang magturo sa kanila kung paano lumangoy ng walang salbabida. Lumipas ang mga buwan na tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinis na tubig sa isang maduming sapa. Ang mga sugat sa aking puso, bagaman may mga peklat pa, ay hindi na kasing hapdi ng dati. Narito ako ngayon sa aking bagong tahanan sa Makati, isang penthouse na puno ng liwanag at amoy ng sariwang lavender. Wala na ang amoy ng luma at madilim na bahay ni Marco. Ang bawat sulok ng silid na ito ay sumasalamin sa aking tagumpay, mula sa mga painting na gawa ng mga tanyag na artista hanggang sa malalambot na carpet na tila yumayakap sa aking mga paa sa bawat hakbang. Isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng lungsod mula sa aking bintana, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking puson. Hindi ito ang karaniwang sipa ng aking anak. Ito ay isang paalala na ang oras ng aming pagkikita ay dumating na. Sa tulong ni Nanay Isabel, ang tanging taong nanatiling tapat sa akin mula sa lumang buhay, mabilis kaming nakarating sa ospital. Sa loob ng delivery room, ang bawat hapdi ng kontraksyon ay tila isang pagbabalik-tanaw sa lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Ngunit sa bawat pagsigaw ko, hindi ang pangalan ni Marco ang lumalabas sa aking isipan, kundi ang aking sariling lakas. Ang bawat patak ng pawis sa aking noo ay tila paglilinis sa aking kaluluwa, at nang marinig ko ang unang iyak ng aking anak, isang malakas at malinaw na tunog na bumali sa katahimikan ng silid, tila biglang bumukas ang langit para sa akin. Isang napakagandang batang babae, Ma'am Daria. Bulong ng doktor habang inilalagay ang mainit na sanggol sa aking dibdib. Tumingin ako sa kanyang maliliit na mata, sa kanyang mapupulang pisngi, at sa kanyang mga daliri na tila humahawak sa aking kinabukasan. Pinangalanan ko siyang Laya dahil siya ang simbolo ng aking paglaya mula sa kadena ng nakaraan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman maibibigay ng kahit sinong lalaki. Isang pag-ibig na wagas, malinis, at walang hinihintay na kapalit. Hindi ko kailangan ng asawa para maging buo. Sapat na ang init ng balat ng aking anak sa aking dibdib. 3 taon ang mabilis na lumipas. Ang pangalang Daria
ay hindi na lamang kilala bilang biktima ng isang iskandalo sa Maldives. Ngayon, ako na ang tinaguriang Media Queen of the Philippines. Ang aking kumpanya ay lumago at naging isang imperyo na nagbibigay ng boses sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aapi. Ang aking muka ay makikita sa bawat billboard. Suot ang mga damit na sumasagisag sa kapangyarihan at dangal. Ang aking buhay ay naging isang maayos na sining. Ang bawat umaga ko ay nagsisimula sa halik ni Laya at ang bawat gabi ay nagtatapos sa pasasalamat. Ang pera na dati ay pinag-aawayan namin ni Marco ay naging kasing dami ng buhangin sa dagat. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng bawat butil nito. Wala nang Doña Aurora na hihingi ng pera para sa sugal. Wala nang Marco na magnanakaw ng aking pinaghirapan. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, isang hapon habang naghahanda ako para sa isang malaking charity gala, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking security detail sa gate ng aking subdivision. Ang boses ng gwardiya ay puno ng pag-aalinlangan. Ma'am Daria, may isang lalaki po rito sa labas. Marungis po ang kanyang hitsura at tila ilang araw nang hindi kumakain. Pinipilit niya po kayong makita. Sabi niya, siya raw po ang ama ng inyong anak. Napatigil ako sa pag-aayos ng aking hikaw. Ang kislap ng brilyante sa salamin ay tila biglang naglaho. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan sa kalsada. Pagkalipas ng mahabang panahon, ang anino ng nakaraan ay muling nagparamdam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng umiiyak sa likod ng pinto. Sino ang lalaking ito na nangangahas na lumapit sa aking kaharian? At ano ang kanyang pakay pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa? Ang kaba sa aking dibdib ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding kuryosidad kung paano naging ganito kababa ang taong dati ay tinitingala ko. Hayaan niyo siyang maghintay sa ulan. Sabi ko nang may malamig at pinal na tinig. Titingnan ko kung tunay nga siyang nagsisisi o kung isa na naman itong palabas para sa kanyang kaligtasan. Ang init ng aking kape na nagmumula sa mamahaling porselanang tasa ay tila yumayakap sa aking mga palad, habang ang halimuyak ng lavender at vanilla ay patuloy na nagbibigay ng kapayapaan sa loob ng aking malawak na sala. Sa labas ng makapal na salamin ng aking bintana, ang walang awang pagbuhos ng ulan ay lumilikha ng isang malungkot at malamig na himig sa buong subdivision. Isang napakalaking kaibahan sa paraisong kinaroroonan ko ngayon. Sa screen ng security camera na nakadikit sa pader, nakita ko ang isang figurang nakaluhod sa harap ng aking matataas at bakal na gate. Nanginginig, basang-basa. Walang payong at walang kalaban-laban sa bagsik ng kalikasan. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa sa ibabaw ng glass table. Inayos ko ang mahabang laylayan ng aking eleganteng asul na gown na gawa sa sutla, ang isusuot ko sana para sa aking charity gala. Kumuha ako ng isang malaking itim na payong mula sa gilid ng pinto at naglakad palabas patungo sa hardin. Ang bawat hakbang ng aking mataas na takong sa sementadong daanan ay sumasalamin sa katatagan ng isang babaeng minsan nang nadurog ngunit muling nabuo. Nang iutos ko sa gwardiya na bahagyang buksan ang gate, bumungad sa akin ang isang tanawin na kailanman ay hindi ko inakalang makikita ko. Ang lalaking minsang nagsuot ng mga pinakamamahal na suit, ang lalaking buong yabang na naglakad sa puting buhangin ng Maldives kasama ang kanyang kabit, ay nakaluhod ngayon sa harap ko, nakalubog sa putik. Suot ni Marco ang isang manipis at kupas na t-shirt na dumikit sa kanyang pangangatawan dahil sa ulan. Ang sapatos niya ay punit na at puno ng dumi. Ngunit ang pinakanakapanlulumo ay ang amoy na sumalubong sa akin. Isang pinaghalong asim ng lumang pawis, basang-basahan at matinding desperasyon na mabilis na nilamon ng malamig na hangin. Daria, nanginginig ang kanyang boses, halos hindi na makabuo ng salita
dahil sa matinding lamig. Please, Daria, kausapin mo ako. Tinitigan ko siya mula sa ilalim ng aking malaking payong. Wala akong naramdamang galit. Walang puot. Wala ring pagmamahal. Ang tanging naramdaman ko ay isang malamig na awa. Ang uri ng awa na ibinibigay mo sa isang insekto bago mo ito walisin palabas ng iyong malinis na bahay. Ano ang ginagawa mo rito, Marco? Baka makita ka ng mga bisita ko. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Malumanay, ngunit matalim kong simula. Hindi ko itinaas ang aking boses. Hindi ko na kailangan. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay pugto at puno ng mapapait na luha na humahalo sa ulan. I lost everything, Daria. Kinuha ng bangko ang lahat. Nang iwan ako ni Chloe sa Maldives, inabot ako ng ilang linggo bago makauwi. Pagbalik ko, wala na akong trabaho. Sira na ang pangalan ko sa industriya. Lahat ng kaibigan ko, tinalikuran ako. Napahigbi siya ng malakas. Isinusuob-sob ang kanyang mukha sa kanyang mga maruruming palad. Si Mama. Daria, si Mama. Nakatira kami ngayon sa isang maliit na inuupahang kwarto sa likod ng palengke. Napakainit, amoy amag at bulok na isda ang paligid. Ang daming alikabok. May sakit na siya, inuubo ng dugo, at wala akong pambili ng gamot. Please, help us. Tulungan mo ang ina ko. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sumagi sa isip ko ang imahe ni Doña Aurora, ang babaeng tadtad ng ginto sa leeg, ang babaeng diring-diri sa amoy ng aking niluluto, at ang babaeng walang awang humingi ng 50,000 para lang ipangsugal habang ako ay naghihirap. Ngayon, nilalanghap niya ang amoy ng imbornal at nabubulok sa isang kwartong, hindi man lang magkasya ang kanyang mapagmataas na ego. Ang karma ay isang napakahusay na tagatuos ng utang. Walang labis, walang kulang. 50,000, Marco, mahinahon kong tugon. Naalala mo ba ang halagang iyan? Iyan ang hiningi ng ina mo sa akin para ipangmahjong sa araw na kinuha mo ang pera ng anak natin para ipangbakasyon sa kabit mo. Binigyan ko kayo ng palasyo, ngunit pinili ninyong sunugin ito. Ngayon, huwag kang magreklamo kung ang tanging natitira sa inyo ay abo. Gumapang siya palapit sa akin at sinubukan niyang abutin ang laylayan ng aking gown, ngunit mabilis akong umatras. Gusto ko lang makita ang anak ko, Daria. Anak ko rin siya. Give me one chance. Magbabago na ako. Babawi ako sa inyo. Magpapakumbaba ako. Pinanood ko ang patuloy na pagbuhos ng mga patak ng tubig mula sa kanyang buhok patungo sa semento. Sa sandaling ito, napagtanto ko ang pinakamalaking tagumpay ng aking buhay. Hindi ang pera, hindi ang kumpanya, kundi ang katotohanang ang lalaking ito ay wala ng kapangyarihan sa aking puso. Wala na siyang puwang sa aking mundo. Ang pagmamakaawa niya ay hindi nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Siya ay isang multo mula sa isang buhay na matagal ko nang inilibing. Wala kang anak dito, Marco. Sagot ko, habang mahigpit na hinahawakan ang hawakan ng aking payong. Ang anak ko ay ipinanganak mula sa aking tapang, hindi sa iyong kaduwagan. Hindi na siya makakakilala ng isang amang hindi kayang manindigan para sa kanyang pamilya. Dahan-dahan akong tumalikod upang bumalik sa init ng aking tahanan, kung saan naghihintay ang aking anghel na si Laya. Bago pa tuluyang sumara ang malaking bakal na gate, nilingon ko siya sa huling pagkakataon. Nakadapa siya sa putik, umiiyak na parang isang batang ligaw sa gitna ng unos. Umuwi ka na sa inuupahan mo, Marco. Huling sambit ko habang ang hangin ay nagdadala ng aking malamig na hatol. Hindi kita kaaway, isa ka na lang estranghero. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga butil ng buhangin na dahan-dahang hinuhugasan ng malinis na alon ng dagat. Narito ako ngayon sa balkonahe ng aking rest house sa Batangas, pinagmamasdan ng paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong kalangitan. Ang simoy ng hangin
ay amoy sariwang dagat at sampagwita, isang samyo na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat sulok ng aking pagkatao. Wala na ang amoy ng luma at madilim na bahay sa Manila. Wala na ang amoy ng pait at pagtataksil. Sa aking tabi, may isang maliit na mesa na puno ng mga dokumento para sa aking foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse. Ito na ang aking misyon, ang maging boses ng mga taong minsan nang pinatahimik ng takot. Sa bawat babaeng natutulungan ko, nararamdaman ko ang paghilom ng sarili kong mga sugat. Ang aking karera bilang media queen ay hindi na lamang tungkol sa ratings, kundi tungkol sa pagbibigay ng bagong buhay. Nabalitaan ko na lamang mula sa aking mga dating tauhan na si Marco ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador sa palengke. Ang kanyang dating makinis na mga palad ay puno na ng kalyo at sugat. Ang mga kamay na dati ay nagnanakaw ng aking pinaghirapan. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa isang pampublikong ward ng ospital, umaasa sa tulong ng gobyerno at sa kakaunting baryang kinikita ng kanyang anak. Hindi ko sila tinulungan, ngunit hindi ko rin sila hinayaang mamatay sa gutom. Nagpapadala ako ng sapat na halaga para sa kanilang gamot sa pamamagitan ng isang hindi kilalang foundation. Hindi dahil sa mahal ko pa sila, kundi dahil ayaw kong maging katulad nila. Ang pagpatawad ko ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik nila sa buhay ko. Ito ay ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa kanilang anino. Mami, tingnan mo ang ginawa ko. Ang boses ni Laya ay tila isang matamis na himig na pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Tumakbo siya patungo sa akin. Ang kanyang mahabang buhok ay sumasayaw sa hangin. May hawak siyang isang miliit na kastilyong gawa sa buhangin na nilagyan niya ng mga makukulay na shells. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, mga matang walang bakas ng pait na pinagdaanan ng kanyang ina. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang init ng kanyang maliit na katawan at ang tibok ng kanyang puso. Napakaganda, anak. Parang isang tunay na palasyo. Para sa atin ito, Mami. Para hindi na tayo malungkot. Sabi niya habang hinahalikan ang aking pisngi. Napangiti ako nang may kasamang luha ng katuwaan. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw, kung saan nagtatagpo ang dagat at langit. Doon ko napagtanto na ang tunay na paraiso ay hindi isang mamahaling resort sa Maldives o isang penthouse sa Makati. Ang tunay na paraiso ay ang kakayahan ng isang babaeng tumayo sa sarili niyang mga paa, ang pagmamahal ng isang anak, at ang kapayapaan ng isang malinis na konsensya. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila bumubulong ng isang pangako na pagkatapos ng bawat unos, laging may darating na umaga. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa isang kasal o sa isang lalaking magliligtas sa akin. Nagtatapos ito sa aking sariling tagumpay. Ako si Daria, isang babaeng muling isinilang mula sa abo ng pagkakanulo at ngayon ay lumilipad ng malaya sa ilalim ng sarili kong langit. Sa dinami-dami ng mga bagyo na sinuong ko, sa wakas ay natagpuan ko na ang aking dalampasigan. Ang buhangin sa aking paanan ay hindi na matalim. Ito ay malambot, mainit, at puno ng pag-asa. Lika na, Laya. Oras na para maghapunan. Magluluto tayo ng paborito mo. Sabi ko sa kanya habang magkaahawak kamay kaming naglalakad pabalik sa aming tahanan. Wala nang lingon-likod, wala nang pait. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay sa aming bagong landas. Ang aming paraiso ay narito na, sa bawat tawa, sa bawat yakap, at sa bawat bukas na puno ng pagmamahal.